Isang magandang araw, magandang agonsilyo. Kilala na natin si Sarah G, si Tony G, si Alex G. Idagdag niyo na, Jessie G! Isang panata po ang aming bibitawan ngayong gabi para labanan ang lumalalang problema ng nagpapanggap na balita at mapanlinlang na impormasyon. Malaking banta ito lalo ngayong papalapit na ang eleksyon kung kailan pipili tayo ng mga bagong pinuno ng bayan. Kaya ang Kapuso Network haharapin ang hamon at responsibilidad para patuloy na maging instrumento ng katotohanan. Sa bawat araw, milyon-milyong post, larawan, video, komento at iba pang content ang lumalabas sa iba't ibang online platform, partikular sa social media. Patunay ng malusog at malayang pamamahayag sa internet. Pero sa dami ng makikita at mababasa online, sigurado ka bang lahat ng ito totoo? Ang mga health tip na nabasa o narinig mo, tama kaya? At ang nabasa mong artikulo tungkol sa isang personalidad, tunay kaya? Ang video na nakatrigger sa inis mo, talagang nangyari ba? Sa paglaki ng impluwensya ng internet at social media, lumabas, lumakas at lumawak din ang panibagong banta. Ang nagpapanggap na balita at mapanlinlang na impormasyon. Paniwala na nga ng 9 out of 10 adults, problema ang fake news sa Pilipinas sa ginawang survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay na survey ng SWS, 67% ang nagsabing seryosong problema ang fake news sa internet. Ang kaso, higit kalahati sa mga sinurvey, sinabing lubhang mahirap o di kaya'y may kahirapang matukoy ang fake news sa telebisyon, radyo o sa social media. At sa bilis at lawak ng naabot ng teknolohiya, lalong umigting ang banta na mabiktima ng maling impormasyon. Dito nabuo ang adhikain ng GMA na paigtingin ang ating misyon. Because of the increasing and wide proliferation of fake news, including the so-called deepfakes, in all media platforms, we thought of organizing a group composed of those who can directly and indirectly help to fight fake news. And we believe that it is now timely to do this with the coming midterm elections in May 2025. And I do not need to belabor the very serious damage of fake news in our communities in particular and to our countries in general. Bilang nangungunang television network ngayon na may hindi matatawarang lawak, impluwensya at kakayahan, niyayakap ng Kapuso Network ang hamon, responsibilidad at panata na patuloy na maging instrumento ng katotohanan. Inanyayahan din namin ang ilan sa mga responsable, respetado at impluwensyal na kasamaan sa media at akademya na magkaisa sa adhikain para sa katotohanan. Nasa gitnaan yan ang ating mga kababayan pa rin. Dapat patuloy nating paalalahanan na hanggat maaari, tingnan ang kredibilidad ng pinanggagalingan ng balita. Bukod doon, kung may pagkakataon, i-confirm kung itong mga balita ay totoo nga. Sa panig naman natin, we remain vigilant that the news that we put out is imbued with integrity and na tayo mismo chine-check natin at kino-confirm ang mga sources at ang kalidad din ng ating nilalabas na balita.
Sa ating krusada kontra fake, kailangan namin ang tulong ng bawat isa sa inyo, mga kapuso. Kaya ang aming anyaya, magkaisa tayong labanan ang fake. At nakita nga natin ang mga halimbawa ng fake news na talamak sa mga social media platforms. Nakita rin natin ang ilang mga ahensya, institusyon at mga organisasyon na patuloy na lumalaban at sumusugpo sa fake news na ito. At para sa unang episode ng vlog na ito, ang una nating bibigyan ng atensyon ay ang fake news. Ayan, so good afternoon. Rampant in our society, lalo na sa gobyerno, lalo na kung saan ako nagtatrabaho. Kasi we are in drug abuse prevention and control. Meaning, ito yung sa about sa drugs. Okay lang, sige. Tapos yung sa drugs na yun, marami kumakalat na fake news, lalo na ng mga nakaraang administrasyon and even ngayon sa administrasyon ni PBBM. So, paano namin nilalabanan ang gagawin namin, sabihin ganyan, kukontakin ko ang aking mga staff, then mag-meeting kami. Kapag may lumabas na fake news regarding about drugs and about our agency, is that mag-meeting kami, aalamin namin kung ano ang mga tamang paraan na kailangan namin gawin. Una, ang gagawin namin yan, to check the credibility of that person who posted that fake news. So, i-check namin, background check namin, yung kanyang personality, ito ba ay isang troll? Yan. Ito ba ay merong kredibilidad? Kasi kung may kredibilidad to, pwede nating paniwalaan, pero hindi pa dyan natatapos. Kasi, aalamin namin, tama ba yung share niya? Tama ba yung in-upload niya na content regarding dun sa particular issue about sa drugs? So, i-check namin yun. So, kami kasi, kapag naglalabas kami ng mga content sa social media, we make sure na dapat ito ay science-based, dapat ito ay research-based, kailangan meron kaming reliable source na pinahawakan. So, yun ang i-check namin. Kailangan ito ay reliable. Yung pinanggagalingan namin. Kasi, sa panahon ngayon, once na kumalat na sa social media, alam mo naman, sobrang bilis mag-spread niyan. Kapag maraming nag-comment, nag-likes, or nag-reacts, paniniwala na yung mga tao without checking kung totoo ba yung kinakalat ng mga ito. So, number one, kailangan mo talaga is that alamin kung sino yung nagkakalat ng fake news na ito, kung totoo ba, reliable ba, credible ba yung person na ito. At tingnan din natin kung yung content na iyon ay talaga bang may pinagbabasehan. Kung base ba ito sa research, base ba ito sa science, base ba ito sa facts na nilalabas sa reliable source. So, dapat number one yan. At saka, ito rin ang napakahalaga. Kailangan Nandito ako, social media like Facebook. Pag magse-search muna po tayo sa mga kilala or mga legit na website. And bago po tayo mag-share, dapat siguraduhin po natin na tama po yung mga impormasyon na nasa post po na iyon. Ayan, maraming salamat, Gab. At sana lahat ng mag-aaral ay alam yung ganyang gawain sa social media. So maraming salamat. Thank you. Sa aking kaalaman regarding sa mga fake news o wrong information, una, suriin mo ng mabuti kung ito po ay totoo o hindi. Kung ito ay totoo, kailangan mo silang sabihan ng mahinahon. Kung hindi ito makapagbigay sa kanila ng kalituhan, magpapanik o kaguluhan para sila ay maging smooth kung ito'y totoo. Para makapag-prepare yung kanilang mga sarili kung paano sila makalabas. For example, lindol. Yun nga, yung lindol. So, kailangan, huwag mo silang biglain. So, you have to use be calm, slowly. Kailangan mong gamitin yung mga term na yun para hindi sila mag-panic. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Nori. Thank you. General na lang.
So ako, I think basically, you have to start sa sarili mo. If you are accountable, kung reliable ka din naman as an individual, so masusugpo mo din yung ng fake news. Kung alam mong fake news and accountable, reliable ka, so pwede mo maalis yung mislead na information mula sa ibang tao. Pero syempre kailangan mo din pag-aralan kung ano man yun para pag magbibigay ka ng information about that certain topic, so tama talaga yung lalabas sa bibig mo. Nowadays naman, we're living in a modern world na rin naman, so very techy na rin yung panahon natin, which is side by side, kung kahit saan ka pumunta, meron ka makukunan na madaming sources. Lalo na nga ngayon yung technology, very na siya, kumbaga parang isa na siya sa dahilan kung bakit umaano yung mundo ngayon. So, meron naman diyang Google, so pwede kang humanap ng mga reliable na sources kung tama. And kung ikaw man as an individual, you have to filter din naman kung ano yung sasabihin mo sa ibang tao. Ayan. Maraming salamat. Napakaganda ng iyong sagot. Thank you! Singapore proposes tough new measures to combat fake news which carry penalties of up to 10 years in prison. The Singaporean government says the measures are necessary to protect national security. In a bill presented to Parliament, the proposed powers would allow the government to order websites to publish corrections for what it considers to be false information and to offer users the option of going to a site showing what authorities deem is the truth. It can also require fake news to be taken down if they believe it could cause serious harm. The maximum fine in the bill is 1 million Singaporean dollars or $740,000 US. Officials stress criminal sanctions will be used in the most extreme cases and if a site refuses to follow official directions. Tututukan daw ng Office of the Press Secretary ang problema sa fake news sa Pilipinas. Ayon kay OPS Officer in Charge Sheloy Garafil, seryosong bagay ito na gusto raw aksyonan ng administrasyon. May mga programa raw silang ilalatag sa mga susunod na araw para rito. Sa pinakabagong Pulse Asia Survey, lumabas na 86% o 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang problema sa bansa ang fake news. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. Kami ang Team Totoo. Ang panata namin, ipakita sa publiko kung paano matutukoy ang fake news para sama-sama tayong labanan ito. Magkaisa tayong labanan ang fake. Sa panahong mabilis kumalat ang mga impormasyon, patuloy nating gawin ang pinakamabibisang paraan upang malabanan ang fake news. Sa pinakasimple nating gawain bilang isang responsableng mamamayan, huwag na sanang tayo ang magpatuloy ng ganitong mga gawain. Patuloy nating suportahan ang mga ahensya, organisasyon at mga institusyon upang patuloy nating malabanan ang fake news. Ako po si Jessa Garcia. Maraming salamat po.